Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign Let your forever. glory fill the earth. You will reign Let your forever. glory fill the earth. You will reign Let your glory fill the earth. You will reign Let your glory fill. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. They bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. Their left hand said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name all alone.
salvation's wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Magandang gabi, mga kapatid sa ICOC Manila. Kamusta na po kayo? Nasa ika-4 na linggo na tayo ng naka-quarantine. Sa mga pagkakataon na kagaya nito mga kapatid, ano ang nagpapatatag sa inyo? Saan tayo humuhugot? At tumatakbo? At lumalapit sa panahon na hindi natin kontrol ang mga sitwasyon? Pero napaka-encouraging po yung talatang itong babasahin natin sa Psalm 41 and verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok batangay. Napakaganda po ng talatang ito. Mula pa noong unang panahon, ang salita ng Diyos has been the source of hope, has been the source of strength, and has been encouraging us. At sa mga pagkakataon na kagaya nito, na mayroon tayong mga pagsubok. Sa ngayon, ang COVID-19 ay nagdudulot ng kaguluhan, pag-aalinlangan, takot sa buong mundo. Ngunit ang salita ng Diyos ay matatag pa rin, hindi nagbabago, at totoo pa rin hanggang ngayon. Ito pa rin ang siyang gumagabay sa atin ngayon. Sana po, matatag tayo dahil sa salita ng Diyos. At nagpapalakas ito ng ating kalooban at gumagabay din sa madilim na mundo na ating ginagalawan. Alam natin kung sino ang may hawak ng ating kinabukasan. And to that, mga kapatid, sana secure tayo. At ang kanyang salita ay nag-assure sa atin that He is mighty to save. Ngayong gabi, ang ating kapatid na si Bong Peralta ay siyang magpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ihanda natin ang ating mga puso, isantabi natin anumang mga sagapal sa ating pakikinig at panunood. At ituon natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Magdasal po tayo sa ating devotion ng ngayon. Panginoon, salamat sa gabing ito. Kapuri-puri at dapat lamang kayong sambahin sa gabing ito. Hindi po mapigilan ng kahit anumang lockdown or quarantine ang paglilingkod namin sa inyo. Hindi po mapipigilan ng kahit anumang virus ang pwede namin gawin para paglingkuran kayo at sambahin kayo. Ngayong gabi, tinataas namin ito sa inyo. Nawa po, ito'y maging kaaya-aya sa inyo at ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang magpatibay pa ng aming mga damdamin. Mahal na mahal po namin kayo at dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang pananatili natin sa ating mga tahanan? It's been a month na hindi po tayo nagkasama-sama bilang isang pamilya. At sobrang na-miss po namin kayo. At buti na lang sa tulong na rin ng teknolohiya, kahit papano ay may paraan tayong makapag-usap at magsama-sama via virtual or online meets. Salamat sa Facebook, Messenger, Zoom, at sa iba pang social media platform. Naway ang lahat po ay nasa mabuti pong kalagayan sa mga oras na ito.
Nais ko pong pasalamatan ang lahat sa pakikiisa sa panalangin at pagtulong sa ating simbahan. Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin na kabilang sa mga frontliners. Maraming salamat po. Naway patuloy po tayong protektahan, ingatan at palakasin ng Poong May Kapal. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Manalangin po tayo. Diyos Ama na may likha ng langit at lupa, sinasamba at pinapasalamatan namin kayo. Kayo po ay ang aming Diyos na maawain, mapagmahal, banal at dakila. Gabayan niyo po ang aming bansa. Protektahan ang bawat pamilya at kanlungin niyo po ang lahat na nahihirapan, nanghihina, natatakot o nangangamba. Gawin niyo po o gamitin ang iyong simbahan na siyang magpakita ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Gabayan niyo rin po ang aming pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa mensaheng nais ninyong iparating sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa lahat. Marahil ang karamihan sa atin ngayon ay mas stable na emotionally at mas confident na spiritually dahil sa mga encouragement na natatanggap natin sa iba't ibang kaparaanan. Subalit marahil ay hindi pa rin lubusang maalis ang pangamba kung saan nga ba tayo dadalhin ng hinaharap. Ako rin po ay nakaramdam ng galit, pagkainis, nakaramdam ng pag-aalala, takot at pangamba dahil din sa aking health concerns. Kaya I have to wrestle it with God in my prayers, in my quiet times. And true enough, I found peace and comfort in God. Natutunan ko po na normal lang pala ang makaramdam ng mga emosyon na ito. Ang mahalaga, ito ay magsisilbing paalala na laliman ko pa ang pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sabi nga ni Manong sa kanyang mensahe noong nakaraang linggo, na kung saan tayo ay nasa gitna ng paglalakbay sa ating buhay, na dapat nating pagsumikapang pagtagumpayan ang anumang pagsubok at balakid sa ating dadaanan, patungo sa nag-aantay na pangako ng Diyos. Para po sa akin, isa sa mga magandang epekto ng lockdown or home quarantine ay ang pagkakaroon ng positibong perspektibo o pananaw patungkol sa kasanayan sa buhay. Kasanayan sa buhay o yung tinatawag nating lifestyle or way of life. Marahil, mas naisip natin ngayon ang pagkain o pag-inom ng mga bagay na nagpapalakas sa ating resistensya o ang pagpapalakas sa natural na depensa ng ating katawan laban sa mga sakit. Maaaring ang iba ay mas marami na tayong alam na gawain bahay. Maaaring yung iba naman ay nakatuklas ng bagong talento. Magaling ka palang magluto, natutong manggupit ng buhok, dahil no choice na. Wala pong bukas na mga barbershops ngayon. Natutong mamalengke at magaling pala sa palengke. At marami pang iba. Maaari rin sa iba ay mas natutong pahalagahan ang oras sa pamilya. Ako po'y naniniwala na sa karamihan, mas nakita natin ang kahalagahan ng panalangin at ng relasyon sa Diyos. Ang mga ito po ay halimbawa lamang ng mga realisasyon o magagandang epekto ng home quarantine. Ako po ay naniniwala na malaki ang naidulot nito sa pagbabago ng ating kasanayan sa buhay o lifestyle. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay pinamagatang bagong pamumuhay, new way of life. Ang inspirasyon po natin ay hango sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa piitan. Ito ay ang sulat niya sa mga taga-Efeso, Letters to the Ephesians. Bigyan ko lang po kayo ng konting impormasyon tungkol sa sulat na ito. Ang sulat na ito ay hindi lang po
inilaan para sa mga taga-Efeso. In fact, ito po ay sulat na dapat basahin at sundin ng mga simbahan na matatagpuan sa rehiyon o probinsya ng Asia Minor, na kung saan kabilang dito ang Efeso, Colossae, Laodicea, Hierapolis, at iba pang mga lungsod na malapit dito. Ang layunin ng sulat na ito ay para palakasin ang pananampalataya at himukin na magpatuloy ang mga Kristiyano sa pamumuhay na naaayon sa katuruan o sa buhay ni Hesukristo, sa kabila ng hamon at puwersa ng kalaban. Ang tinutukoy pong kalaban ni Pablo dito ay ang puwersa ng kasamaan. Kaya maaari nating gamitin ang sulat na ito para palakasin din natin ang ating pananampalataya at magpatuloy na mamuhay na naayon sa buhay ni Kristo sa kabila ng ating nararanasang pagsubok ngayon. Ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay higit na mas malakas, mas matibay, at siyang pinakamataas sa lahat ng puwersa sa langit man o sa lupa. Nababasa rin po natin ito sa Colossians, yung patungkol sa supremacy and sufficiency of Christ. Sa makatuwid, ang susi o kasagutan ng lahat ng ating pangailangan ay si Jesus po lamang. Si Hesukristo ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay, at siya rin ang dahilan para tayo ay magpatuloy na mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Lalong-lalo na po sa panahon at sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Sa gitna ng hirap, takot, pangamba, at pag-aalala dulot ng COVID-19 pandemic, ay magsilbi nawa tayong liwanag sa gitna ng puwersa ng kadiliman. Nais ko pong magbahagi ng 3 kaparaanan kung paano natin maipakita o maihahayag ang bagong pamumuhay ayon sa ating pamantayan na si Hesukristo. Nais kong hikayatin ang lahat na una ay mamuhay na nagkakaisa. Live in unity. In Ephesians 4 verses 1 to 3, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ipakita natin sa ating mga kapatid na tayo ay namumuhay na nagkakaisa, at hikayatin na ipamuhay ang gawa o bunga ng banal na Espiritu. Tulad ng pagiging mapagkumbaba, magiging mahinahon, magiging mapayapa, mapagpasensya, mapagtiis, at marami pang iba. Mga kapatid, tayo ay magkakaisa o magkaisa lalo na sa panahon ng pangangailangan. Patuloy na magsama-sama at magkaisa sa panalangin. Mamuhay po tayo na nagkakaisa. Pangalawang kaparaanan para maipakita ang bagong pamumuhay ay ang mamuhay na nagmamahalan. Live in love. In Ephesians 5 verses 1 to 2, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Tularan natin ang ipinakitang pagmamahal ng Diyos at patuloy na mamuhay sa pag-ibig. Ipadama natin ito sa iba sa anumang uri o paraan ayon sa natanggap nating biyaya mula sa Diyos. Maglaan po tayo ng panahon o oras na alamin ang sitwasyon o kalagayan ng ating mga kapatid at sikapin sa buong ating makakaya na tugunan ang kanilang pangangailangan. At ang pangatlo ay na mamuhay na naghahanda.
live wisely. In Ephesians 5 verses 15 to 18, be very careful then how you live. Live not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Katulad ng paalala ni Pablo na hindi dapat tayo matakot sa puwersa ng ating kalaban, sapagkat pinagtagumpayan na ni Jesus ang kasamaan. Ganun pa man, mahalaga na sa ating pamumuhay, tayo ay nag-iingat. Maging matalino o marunong at alamin o unawain ang kalooban ng Diyos. Dapat tayo ay nakahanda sa lahat ng oras para magawa natin ito. Ang utos ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ay puspusin natin ang ating mga sarili ng banal na espiritu araw-araw. Ito po ay isang utos, hindi pakiusap mula kay Pablo. Marahil nauunawaan ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng impluwensya ng banal na espiritu sa buhay ng isang Christian or isang Kristiyano. Isipin po natin ang fruit of the Holy Spirit enumerated in Galatians 5. Merong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Isipin mo kapatid, kung taglayin natin ang lahat ng mga ito araw-araw, masasabi kong ikaw ay laging handa to make the most of every opportunity. Pagsumikapan po nating puspusin ang ating sarili ng mga bunga ng banal na espiritu. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, tayo ay magkaroon ng bagong buhay o nagkaroon na ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kinupkup tayo ng Diyos sa kabila ng ating karumihan, ngunit ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang grasya at ipadama ang malalim na pagmamahal sa atin. Bilang tugon sa pag-ibig na ito ng Diyos, una, pagsumikapan natin na mamuhay na nagkakaisa. Let us live in unity. Pangalawa, pagsumikapan din nating mamuhay na nagmamahalan. Let us live in love, kagaya ng inalay na pagmamahal ni Kristo. At panghuli, mamuhay na naghahanda. Let us live wisely. Unawain natin ang kalooban ng Diyos upang maging handa sa pamantayan ng bagong pamumuhay ng isang Kristiyano. Sumainyo nawa ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. God bless.